Ano nga ba ang nauna? Ang itlog ba? O ang manok? Isang simpleng tanong. Pero kapag pinag-isipan mo, parang paikot-ikot lang ang sagot. Paano magkakaroon ng itlog kung walang manok? At paano magkakaroon ng manok kung walang itlog? Pero kung pagbabasihan natin ang science, ito ay may malinaw na sagot. Sa tulong ng evolution, malalaman natin kung ano ba talaga ang nauna. Kaya kung interesado kang malaman ang sagot, panoorin mo lang ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil may isang detalye sa dulo na magpapabago ng paraan ng pagtingin mo sa tanong na ito. Sa simula ng kwento, hindi pa umiiral ang manok. Sa katunayan, milyon-milyong taon na ang nakalipas, ang mundo ay puno ng iba't ibang uri ng hayop na unti-unting nagbabago sa paglipas ng panahon. Ang prosesong ito ay tinatawag na evolution, isang napakabagal na pagbabago kung saan ang mga living things ay nagkakaroon ng maliliit na pagkakaiba sa bawat henerasyon. Hindi biglaan ang pagbabago. Hindi ito parang isang araw ay biglang naging manok ang ibang hayop. Sa halip, ito ay nangyayari sa loob ng napakahabang panahon, daan-daang libo hanggang milyon-milyong taon. Sa bawat henerasyon, may maliit na pagbabago sa katawan ng isang hayop. Minsan sa itsura, minsan sa kilos, at minsan sa kakayahan nitong mabuhay. Dito pumapasok ang tinatawag na natural selection. Sa kalikasan, hindi lahat ng hayop ay nabubuhay ng matagal. Ang mga may katangiang mas angkop sa kanilang kapaligiran ang mas nagtatagal at nakakapagparami. Samantalang, ang mga hindi gaanong angkop ay unti-unting nawawala. Sa pagdaan ng maraming henerasyon, ang mga katangiyang nakakatulong sa survival ay mas nagiging karaniwan. Sa ganitong paraan, ang mga sinaunang hayop na kahawig ng ibon ay unti-unting nagbago. Hindi pa sila manok, pero may pagkakahawig na. Sa bawat henerasyon, may maliliit na pagbabago sa kanilang genes. At isang mahalagang bagay ang nangyayari sa prosesong ito. Ang mga hayop na ito ay nangingitlog. Isang araw, may isang ibon na halos kahawig na ng manok ang nangitlog. Dahil sa maliit na pagbabago sa genes, ang laman ng itlog na iyon ay iba na kumpara sa magulang nito. Ang sisiw sa loob ng itlog ang naging unang totoong manok. Ibig sabihin, ang unang manok ay hindi nagmula sa isang manok. Ito ay nagmula sa isang itlog na inilatag ng isang hayop na hindi pa ganap na manok. Dito nagiging malinaw ang sagot. Nauna ang itlog. Pero mahalagang maintindihan na ang itlog na ito ay hindi basta ordinaryong itlog ng manok na nakikita natin ngayon. Ito ay isang itlog mula sa isang hayop na malapit ng maging manok. Isang huling hakbang sa napakahabang proseso ng evolution. Mula noon, nagpatuloy ang pagbabago. Sa paglipas ng panahon, lalo pang naging pamilyar ang itsura ng manok. At nang dumating ang tao, pinili at pinalaki ang mga manok na may gustong katangian, tulad ng mas malaking katawan o mas maraming itlog. Ito ang dahilan kung bakit ang manok na nakikita natin ngayon ay mas iba na kumpara sa kanilang sinaunang pinagmulan. Kung iisipin, ang tanong na ano ang nauna ay hindi lang tungkol sa itlog at manok. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang kalikasan. Ipinapakita nito na ang mga bagay sa mundo ay hindi basta lumiletaw. Sila ay nabubuo sa pamamagitan ng mahabang proseso ng pagbabago. Kaya sa susunod na marinig mo ang tanong na ito, alam mo na ang sagot at mas maintindihan mo kung bakit. Nauna ang itlog dahil dito nagsimula ang unang manok. At ngayon, ikaw naman ang tatanungin. Ilang beses mo na bang narinig ang tanong na ito? Pero ngayon mo lang talaga naintindihan? Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong kaalaman. Kita-kita sa susunod na video.